Hi guys! Bago natin simulan ang kwento ni Ash, kamusta kayo dyan? Ang lakas ng ulan dito. And kung may mga kwento kayong mas nakakatakot sa kwento ni Ash or iba pang stories na nyo lang yan sa FB group natin or di kaya dyan sa comment section. Ang lakas ng ulan, guys! Ingat kayo, everyone! So, let's start. May isa akong matalik na kaibigan noong nasa seminaryo pa ako. Magkakasama kami sa formation at pareho kaming papasok na sana sa senior year namin sa philosophy. Pero isang araw bago ang balik namin sa seminaryo, pinasok sila ng isang intruder sa bahay nila at doon siya napatay. Sobrang sakit noon para sa akin dahil magkaibigan talaga kami. Ang dami pa naming plano at ang dami ko pang gustong sabihin sa kanya, pero bigla na lang siyang nawala. Ilang gabi matapos siyang mamatay na naginip ako. Sa panaginip, magkasama kaming nakasakay sa isang jeep sa Cubao, kung saan siya nakatira. Noon pa man, lagi niya akong inaaya na bumisita sa Cubao, pero palagi akong tumatanggi dahil taga Makati ako at ayoko ng mahahabang biyahe. Pero sa panaginip na yon, nandoon na kami. Napansin ko na maliwanag ang loob ng jeep. Maluwag din ito. Parang walang ibang pasahero kunding kaming dalawa lang. Pagtingin ko sa labas, wala rin ibang sasakyan sa kalsada. Kami lang ang bumabiyahe. Habang umaandar ang jeep, isa-isa niyang itinuturo ang mga lugar na daraanan namin. Dito kami madalas tumambay. Diyan kami kumakain. Dito nangyari yan, sabi niya. Parang ipinapakita niya sa akin ang Cubao na matagal na niyang gustong ipasyal sa akin nung nabubuhay pa siya. Kalaunan, napunta ang usapan namin sa nangyari sa kanya. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makakalimutang sinabi niya. Siyempre, masama ang loob ko nung una kasi marami pa akong gustong gawin. Pero okay na rin. Hindi naman masama rito, sabi niya. Wala akong naramdamang galit o pagsisisi sa tono niya. Para bang tanggap na niya ang nangyari. Makalipas ang ilang sandali, huminto ang jeep. Lumingin ang driver at sinabi niyang hanggang doon na lang daw ako. Tumutol ako. Hindi pa kami tapos mag-usap, banggit ko. Ayoko pa siyang iwan pero ngumiti lang siya at sinabi rin sa akin, hindi ka pa pwede. At pagkasabi niya noon, nagising na ako. Lumipas ang maraming taon, nagkataon na na-assign ako magtrabaho sa Gateway Cubao. Habang nasa training ako, may isa akong katrabaho na sinasabing may third eye. Isang araw, nilapitan niya ako at sinabi niyang simula pa lang daw ng unang araw ko sa training, may espiritu raw ng isang lalaki na laging nasa tabi ko. Nagtanong ako kung anong itsura nito. Nang ilarawan niya ang lalaki, eksaktong tumugma ito sa itsura ng kaibigan kong namatay. Hindi ko kailanman na ikwento sa kanya ang tungkol sa kaibigan ko. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano ba talaga ang paliwanag doon. Pero gusto kong isipin na matapos ang maraming taon, masaya lang siguro siyang nakarating din ako sa Cubao. At sa paraang hindi namin nagawa noong nabubuhay pa siya. Naipasyal niya rin ako sa lugar na matagal na niyang gustong ipakita sa akin. Aww! Not scary but nakakalungkot siya, guys. Hindi sobrang nakakatakot pero nakakalungkot. Pero grabe no, yung mga ganong spirits. Alam nyo, nung nawala yung ate ko, yung panganay namin, yung ate ko, lahat, mga anak niya, tapos yung ate ko, yung isa ko pang ate, yung kuya ko, sila sabi nila na panaginipan nila yung ate ko. Pero ako, during ilang buwan nung nawala siya, hindi ko siya napapanaginipan kahit iniisip ko siya. Kasi nga gusto ko siya mapanaginip. Ganun kasi yun, di ba? Yung, naniniwala din kasi ako, yung huli mong inisip bago ka matulog or during your dreams, ikaw mismo gumagawa nun. So, gumagawa talaga ako ng paraan para mapanaginipan siya. Pero hindi ko talaga siya napanaginipan ilang months. Tapos itong mga nakaraang buwan, napapanaginipan ko siya. And yun ang mga napanaginipan ko naman sa kanya, tungkol sa kanya, is masasaya naman. Bonding, ganun. Alam niyo yung bonding na walang usap, but magkakasama lang. Pero masaya ka na. So, ganun. And, yung sa kanya naman is nakakalungkot din talaga. Kasi ang dami niyong mga gustong gawin bilang friends, 'di ba? Tapos nawala lang. Sobrang cruel talaga ng mundo. 'Di ba? May mga ganong tao, papasukin yung bahay nyo, nanakawan ka na, tapos pag-iisipan ka pa ng masama kung hindi ka papatayin, i-ano ka pa, i-SA ka pa. 'Di ba? Sobrang nakakatakot. Talagang yung tiwala mo or yung pagiging mabuti mo, talagang ililimit mo talaga siya, guys. Kahit sabihin mong mabuti kang tao, but
ililimit mo dahil sa kasamaan ng mundo talaga. Hindi ka talaga basta-basta magtitiwala kahit sa kadugo mo. You feel guilty, pero wala, mararamdaman mo na lang talaga na ay dapat di ka magtiwala agad-agad. Kahit father mo pa yan, mother mo, sisters, brothers, kahit kadugo mo, hindi mo talaga mapagkakatiwalaan dahil sa kasamaan ng mga tao sa mundo. Naalala ko tuloy yung mag-asawang nagpasilong, tapos pinasasaksak silang dalawa, tapos ninakawan. 'Di ba? Grabe. Nagiging mabuting tao ka lang, kayong dalawang mag-asawa. Tapos, ganun. Sasaktan ka pala. So, hindi mo talaga maiiwasan. Hindi ka masamang tao kung ililimit mo yung kabutihan mo. Hindi. You're just being careful. Ay. Yung dalawang pusa ko, guys. Yung sa live ko, kanina, pinakita ko sa inyo si Mariot. Ito naman si Pugo. Ayan o, tingnan niyo itsura niya sa likod niya. Diba? Kaya siya tinawag na Pugo. O, ayan. Diba? Mukha siyang Pugo. Ayan. Pero, makulit talaga silang dalawa, guys. Lalo na to. As in, super kulit. Ito, super clingy. Ito, super kulit. As in, sinasabi ko sa inyo, talagang sobrang kulit. Takbo dito, takbo dyan. Kakalmutin ka, yung buhok mo, kakagatin. Tapos yung tripod ko, ayan. May times na kapag nagsushoot ako, tulad nito, tatakbo siya. Tapos, sa lahat-lahat ng mga bagay dito sa bahay na pakialaman. Yung katulad yan, ayun, umuuga, diba? Umuuga. Nandyan na naman siya. Pasaway. Hilig nila dyan talaga. Yun. Nasaan ba tayo? Doon. Tsaka ayoko din sa sinasabi niyang mahabang biyahe. Guys, ayoko din talaga ng mahabang biyahe. Ayoko din talaga. Binubugbog na naman yung kapatid. Pasaway talaga yan si Pugo. Sobrang pasaway. Sobrang maririnig mo na lang si Mariot na sumisigaw dahil kinakagat-kagat siya. Binubugbog siya everyday. Everyday yan. Talaga. Kaya kayo, choose your cats. Charis. Hindi, yung mga pusa na yan, ano siya, hindi ko talaga siya planado. Pero yun guys, kung may mga ganun din kayong kwento, huwag kayong mahiya, i-share nyo lang dyan sa FB group natin. Just follow my FB group, guys. So, ginawa ko talaga yung privately kasi nga, para sa atin lang, diba? Yung mga gusto lang talagang mag-share ng kwento, ang makakabasa ng mga kwento nyo na yan. So, lang guys! See you when I see you. XOXO. Bye-bye.